Hello. So, discuss ko yung mga RAG na iba-iba, AI agent. So, from small to medium or large na uses. So, ito yung basic na natin, RAG. Kunyari, booking assistant o kaya may mga order, meron ka mga product, restaurant, mga nandito yung mga menu o kaya mga services mo. Tapos FAQ lang tungkol sa product. So, okay to, mabilis. Suabe to, suabe. Pero dapat lang, konti lang yung documents nila. Pero kung magre-record ka ng mga transactions, yun. So, yun, pwede yun. Pero kung okay lang mag-record ng transactions, pero kung i-retrieve mo yun, just gagawa ka ng reports, mga ganun, doon to magkakaproblema ngayon. So, okay to yung mga mga simpleng order, ganun lang, simpleng recording, pero wag mo na, hindi na mag-generate ng report, okay lang yun. Kasi pag dumami yung transactions, let's say 6 months, 1 year, marami na yun. Tapos, pag gagawa mo ng report, yan, doon to pwede mag-crash. Kasi pwedeng ma-hit mo yung limit ng mo or yung CPU usage, yung RAM. Lalo kung hindi nakayanin. So, gagapang to ngayon pag malaki yung documents na dumami, yung records. Tapos pag gagawin ng ng report, gawa mo ako report, ganun. O kaya dashboard. Pang okay lang to, pang lang, recording lang. Record lang yung transactions, may order, booking, okay to. Most businesses okay to. Suwabe yan. Sa mga dentist, mga ganun, real estate. Ito yung isa, yung basic RAG na typical. Nandito yung ingest documents ilalagay sa vector store. Ito yung i-embed niya, convert niya sa computer language, i-split yung document sa marami. So let's say ito yung documents, i-split niya yan. Kunyari, sinet natin yung splitter dito. Kunyari, sinet natin yan na 500 chunk size. So ito, kada 500 niyan, i-chunk niya, hati-hatiin yung document natin. So, okay lang to kung yung isang buong kwento to, parang story. Basta mga wala ganong headers. Okay yun, okay lang, okay yun. Sa konting documents lang dapat. Kasi pagka dumami documents, nahihilo na yung AI. Tapos ito, pagka may maraming headers, doon na nagkakamali-mali yung kasi nagulo-gulo na yung files. So pag ilagay natin dito, magugulo yung file. So ito yung pang-practice lang talaga to, para lang nagpa-function. So document ingestion, ito palpak na to. So pang-practice lang talaga to, pang-prototyping lang. Tapos pag nagtanong ka rito sa AI, yun, syempre, kukuhanin niya rito information, magkakamali-mali na to. So ito yung improper way ng document ingestion. Hindi siya dapat gagamitin sa live sa mga clients, production. So ito, palpak to. So kung mga medium businesses na, kunyari yung marami ng documents, mga dual documents, basta multiple. Dito na yung gagamit. Ito yung proper way. At ito hybrid drug tawag. Pero kahit hindi naman hybrid drug, kasi ito yung proper way na pag store ng documents. Parang librarian, di ba? In-store niya ng properly mga books sa tamang rack. Anong rack? Anong shelves? Anong bin? Ganon. So, para maghahanap siya, mabilis lang. So dito yung ito yung document ingestion. Dito yung retrieval ng documents. So, ito yung concept nun Sa document ingestion, may documents ka. Convert muna natin sa HTML. Kasi bakit natin yung HTML? So, ko-convert ko to sa HTML para ma-record niya to mga headers or mga subheaders. So, yun ang purpose nun. Tapos yung HTML gawin ng markdown. So pag markdown na siya, malinis na siya kasi mas mabilis siya ma-process ng AI. Ng N8N, kunyari. Tapos ito mahalaga. Kasi dito sa isa na to, semantic search lang yung yung pag ikinarga niya sa Supabase natin, semantic lang siya. So, kung titignan natin doon, ito yun, embedding. Yan, semantic lang yung mangyayari nun. So, medyo kulang. So, tumatama naman yung sagot niyan syempre. Pero hindi perfect. Mas mababa yung accuracy. So, kaya gumamit tayo ng advanced. So, ang gagamitin natin, semantic and full text search.
So itong dalawa, pag tinignan natin sa Google Docs dito sa website na to, sa Supabase Hybrid, meron na sila pa paano siya setup. Ayan. So ito yung una, kikreate ka ng table. So ito yung pagkakaiba niya, meron na siya neto. FTS vector. Yan. Ito yung magkakaroon. So kung titignan natin, ito yung magkakaroon siya neto. So itong dalawa yung magiging kailangan natin na i-retrieve natin. Pagka ba may nagtanong, itong dapat yung dalawang babasahin. Kasama tong metadata pala yan. So pero sa edge function natin dito, edge function yan. Ito yon. So pinakreate din natin edge function. Ang purpose na ito is tawagin niya tong dalawa, ano na to. Ito, babasahin niya tong dalawa. Pero sa atin kasi binabasa rin natin to. So kasama na rin. Pero yung edge function para dito sa dalawang na to. So, ito yon, semantic and full text search na yon. Pagka naging ano na sila, nagawa na itong dalawa na to, na-record na doon, gagawa na siya ng contextual. Ibig sabihin, yung mga ano natin, i-chunk kasi yun eh, di ba? Hatiin yung mga documents by header. Kasi yun yung iuutos natin dito sa AI, code node sa mga code node. So, sample dito. Yan. Dito sa, balik tayo dito. Ito, inutusan ko to i-chunk niya by headers. So, kada i-chunk niya tong documents na to, nakabase sa headers tsaka yung ano niya yung laman. Yan. Headers, ano yung laman. So, para hindi maliligaw yung data. Tapos, gagawin niya ng summary. So, kung babalikan natin, gagawa niya ng summarize yung contextual yan. I-attach niya yung mga kada chunk, nandun yung mga ano niyan, summary. So, ito yung unang makikita ng AI ngayon. Kung tatanungin natin siya, makikita niya tong dalawa na to, pati yung summary. So, mas accurate siya ngayon siya. Tsaka mas mabilis, hindi niya nababasahin lahat ng chunks. Sabi natin, meron ka 1,000 chunks dito nakalagay, di ba? So, ang mababasa niya rin yung contextual agad. Tapos, titrigger natin to. So, yun yung kaya mas mabilis siya mag-respond kumpara sa babasahin niya yung buong document. Direct to the point siya. So, mas accurate kasi by natin siya, chinang by headers, 'di ba? So, ito na yung process nun eh. Ngayon, pag i-retrieve natin yung file, may nagtanong dito kasi minsan yung iba hindi accurate magtanong, 'di ba? So, yung AI natin, maglalagay tayo ng AI dito. Query expansion. So, gagawin niya ng another 3 versions yung tanong na 'yon para mas matumbok talaga kung yung accurate kasi baka mamaya iba yung tanong ng medyo may kulang. So, ito, ayusin natin tanong, 3 version. Tapos, i-embed niya muna. Kasi dito yung documents na in-embed niya muna eh. Kumbaga, kinonvert niya sa computer language bago i-store dito. So, ganun din dito. Yung 3 tanong, i-embed niya muna. Para maging computer language yung tanong. Tsaka niya, isa-search dito sa Supabase hybrid search. Sa hybrid search na to, ito yung sinabi kong edge function. Dito yun. Hybrid search na yan. So, di ba yung ko? Hahanapin niya itong dalawa na to. Ayan. Itong dalawa, hanapin yan. Tapos, pag nakita niya yung mga chunks doon, kukuha siya ng mga sample chunks na mas related. Kunyari, sinet ko kasi ito 20. Kukuha siya ng mga chunks 20 related. Tapos, if-fuse niya yun, pagko-combine, dedupe, ibig sabihin na ito, yung mga duplicate, tatanggalin niya. Ito, i-rank niya ngayon. So, out of, kunyari, 20 kinuha ko, sino yung pinaka-rank? Kunyari, 94% o 99% rank. O yun. So, mas makukuha nito yung accurate na sagot base sa mga chunks. Sabi natin, may mga 10,000 chunks ka na eh. So, after those, kukuha tayo ng pinaka-the best na 20, tapos i-rank natin kung sino yung top 1. Tapos yun yung babato natin sa AI agent bago yung sasagot dito. So, kaya mabilis. Kasi sa vector store siya mas mabilis siya mag-process tapos hindi niya babasahin lahat ng whole documents. Sabi natin, meron kang 100 documents. Hindi niya babasahin lahat yun. Ang babasahin niya lang yung related. I-rank niya pa ngayon. So, yun yung process na ito. So, dapat hindi siya yung, hindi siya yung advanced. Baga, ito yung sabi natin proper way. So, advisable to sa mga medium to large companies na kung gagamitin natin yung sangkaterba yung documents nila, Pindot ko eh. So, ito na yun eh. Pag nagtanong tayo, ito nilagyan ko lang ng pagka in documents,
Pag nabasa niya yung documents dito, diretso na yan. Tapos dito na, gagawin niyang HTML. Tapos, markdown yan. HTML markdown. Ngayon kung yung in-upload dito is PDF, scan PDF lang. So, dadaan tayo sa Mistral. Or pwedeng picture na file yung ano nila para ma-detect dito yung text bago i-process yung HTML tsaka markdown. Tapos i-chunk by headers. Ayan. Tapos gagawan ng context na summary. I-attach yun sa mga chunks bago ilagay sa vector store. Yan. So, dito naman sa ano natin, stop ko. So, dito naman, pag nagtanong, gagawa ng tatlong revision yung tanong. I-embed sa computer language, ko-convert muna bago ibato sa vector store na Supabase. Tapos, iti-trigger na yung edge function natin ngayon. Tapos dito, isa pa magpapabilis itong indexes. Database. Tapos, index. Yan. So, nandito rin yung sa documents eh. Postgres. Ito yung indexes. So, ito yung lalo magpapabilis ng ano natin. Ng retrieval. So, pag tinanong mo, ito yung FTS natin, tsaka yung back embedding, mas mabilis siyang i-retrieve pag in-index natin. Parehas sa mga website yun eh. May naka-index. Tapos, ito na yung ano niya, yung script para sa edge function, yung hybrid search. Nandito na rin lahat sa documentation yun eh. Pag minsan may iba lang, pwede mo pa-revise kay kay ChatGPT or kay Cloud. So yun, sa akin ni-revise ko lang kasi pinadagdag ko yung yung embedding, metadata. Yan. So tatlo yung reference kasi diyan. So, yun lang eh. Yun yung ito yung yung proper way from medium companies, medium size or large na maraming documents sa mga finance, marketing, kahit ano siguro. Inventory yan. Okay, yun lang. Bye.